Magandang araw po sa inyong lahat. Tara na't ipagpatuloy na natin ang kwento ni Vlad ng Sora. Nagsimula ang eksena at dinala tayo sa kabisera ng Duchy of Baranov ng Vastopol. Mabigat ang tensyon sa buong lungsod. Sa loob ng audience hall, nakaupo ang Duke ng Hilaga habang kaharap niya si Divius, ang punong mayordomo ng Dragon Killer Knights. Diretsa ang hiniling ni Divius na ibigay ng Duke ang Dragon Fragment. Agad na sumama ang ekspresyon ng Duke nang marinig iyon, ngunit nanatiling kalmado si Divius. Ipinaalala niya na habang mas maraming Dragon Fragment ang nagkakatipon, mas lumalakas at mas nagiging ganap ang kapangyarihan ng isang dragon. Pagkatapos ay binanggit niya si Lindblom. Sinabi ni Divius na hindi daw ba't maging ang Lindblom ay naakit din sa potensyal na iyon. Nang marinig iyon, lalo pang naging seryoso ang Duke. Napatunayan nito ang kanyang hinala, ang mga lihim na may kaugnayan sa mga dragon ay tila hindi kailanman na itatago sa Dragon Killer Knights. Tuloy pa ni Divius, nakita na daw nila kung ano ang nangyari sa Revnoma dahil sa kapangyarihang hindi makontrol. Saad pa niya, na alam din daw nilang ang sinapit ng mga naging pinuno ng alyansa sa kanluran. Malamig na tumingin ang Duke sa kanya at sinabi nitong binabantaan daw ba nito ang Duke. Bahagyang yumuko si Divius at sinabing hindi naman daw. Saad pa ni Divius, na huwag sana dong nitong maling unawain ang kanilang alok. Ngunit malinaw na may nakatagong kahulugan ang kanyang mga salita. Sinabi nitong, ang House Drajulia daw ay nais lamang tulungan ang Duke na pasanin ang problemang iyon. At kung magtutuon daw sila ng pansin sa Hilaga, naniniwala daw itong malulutas ang usapin ng pamilya ni Baron Othman. Natahimik lamang ang Duke at nakikinig siya ngunit hindi nagbibigay ng sagot. Tuloy pa ni Divius, na kung ibibigay daw ng Duke ang Dragon Fragment, mababawasan daw ang mga iniisip at problema nito. Maaari ring umalis ang mga Dragon Killer Knights na kasalukuyang nasa Hilaga. Agad na naunawaan ng Duke ang tunay na ibig sabihin ni Divius. Pinipilit siyang mamili sa pagitan ng Dragon Fragment at ng pamilya ni Baron Othman. Makalipas ang ilang sandali, muling nagsalita si Divius. Sinabi nito na kung kailangan daw ng Duke ng panahon upang pag-isipan ito, maaari din daw bumalik si Divius sa ibang araw. Dahan daw ang tumayo ang Duke at sinabi nitong hindi na daw kailangan, habang bumababa siya mula sa kanyang trono, malamig niyang sinabi na ang bakal ay hindi nagbabago sa kanilang sinumpaan, hindi rin daw magbabago ang sumpang ginawa nito para sa Swordmaster. Kuminto ang Duke sa harap ni Divius at sinabi nitong sabihan daw nila sa Dragon Blood Duke na tigilan na niya ang pagsasalita ng kalokohan. Sa unang pagkakataon, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Divius. Ngunit hindi pa rin siya sumuko. Sinabi niyang kaya daw ba nitong harapin ang magiging kahihinatnan ng pasya ng Duke. Hindi na napigilan ng Duke ang kanyang galit at isang napakalakas na aura ang sumabog mula sa kanyang katawan. Agad na napaluhod sina Divius at ang dalawang Dragon Killer Knights sa likuran niya. Pagkatapos ay malakas na sinabi ng Duke, na siya ang pinuno ng Hilaga at isa sa mga tagapagbantay ng kasunduan. Alisin daw nito sa kanyang paningin ang mga kaawa-awang kuko ng matandang fallen na dragon na iyon. Tuloy pa ng Duke, na wala dong balak ang Iron Duke na yumuko sa isang dragon. Pagkatapos nito ay lumipat ang eksena sa lupain ng mga elf. Tuwang-tuwa si Gerta habang tinitingnan ang bagong baluti at espada ni Vlad na regalo ng mga elf. Napatanong ito kung magkano kaya daw ang halaga ng mga ito. Agad siyang pinagsabihan ng Holy Maiden. Ipinaliwanag niyang ang baluti ay pinagpala mismo ng World Tree, at ang kaluban ng espada ay ginawa mula sa isang bahagi nito. Ang mga bagay na iyon ay hindi daw kayamanang mabibili ng pera. Napagtanto ni Gerta na may mali siyang nasabi at mabilis siyang humingi ng paumanhin sa Holy Maiden, samantala, sinusuri naman ni Vlad ang kanyang bagong kagamitan. Sinabi nitong magaan daw ang mga ito, madali rin dong kumilos habang suot niya ito. Ngumiti ang Holy Maiden at sinabing natutuwa daw siyang nagustuhan ito ni Vlad. Tumango naman si Vlad at sinabi nitong hindi pa daw siya nakakakita ng kagamitang tulad nito. Pagkatapos ay tumingin ang Holy Maiden sa espada. Sinabi niyang may anyo na ito, pero hindi pa daw ito ganap na tapos. Humingi siya ng paumanhin dahil unang beses pa lamang nilang gumawa ng ganitong uri ng espada. Ngunit umiling lamang si Vlad at sinabi nitong wala naman dong problema. Tuloy pa ni Vlad na nagustuhan daw niya ang espadang iyon. Dahil daw dito, ay muling nakita ni Vlad ang isang mahalagang tao. Nakahinga ng maluwag ang Holy Maiden sa mga sinabi ng ating binata.
Pagkatapos ay iniabot niya ang dalawang liham. Ang una ay para kay Lady Alicia Haynel bilang paghingi ng paumanhin patungkol sa Amber na dating pag-aari ng House Haynel, at ang ikalawa naman ay mula sa Grand Elder. Tinanggap iyon ni Vlad at nangakong ihahatid ang mga ito. Ipinaalam din ng Holy Maiden na magpapadala sila ng mga sugo sa Haynel at Doberchety. Pagkatapos ay iniabot niya ang isa pang liham. Sinabi ng Maiden na basahin daw nito ito kapag nakarating na siya sa isang sangang daan. Nalito si Vlad ngunit tinanggap niya pera iyon. Bago siya umalis, may naisip siyang itanong. Tinanong ng ating binata kung ano ang pangalan ng Maiden. Nagulat ang Holy Maiden sa tanong ni Vlad, namula ang kanyang mukha at lumayo ang kanyang tingin. Maging ang dalawang gwardya sa tabi niya ay natigilan. Tinanong ng Holy Maiden si Vlad kung nais daw ba nitong malaman ang pangalan niya. Hindi maintindihan ni Vlad kung bakit ganoon na lamang ang naging reaksyon nila. Tahimik na sinabi ni Gerta, na sa tingin niya ay may mali dong sinabi si Vlad. Maya-maya ay ipinaliwanag ni Var Adis na para sa mga elf, napakasensitibong bagay daw ng kanilang pangalan. Iba ang kahulugan nito kumpara sa pananaw ng mga tao. Agad na humingi ng paumanhin si Vlad. Lumipas ang ilang oras, ay inihatid siya ng mga elf hanggang sa hangganan ng kanilang lupain. Bago sila maghiwalay, nagpasalamat sila kay Vlad sa pagprotekta sa World Tree. Nagpasalamat din si Vlad sa kanilang lahat sa maayos nitong pakikitungo. Pagkatapos ay sumakay siya sa kanyang kabayo at umalis. Makalipas ang ilang oras, nakarating sina Vlad at Gerta sa isang sangang daan. Naalala ni Vlad ang bilin ng Holy Maiden sa kanya. Kaya inilabas niya ang liham. Habang sinusuri ni Gerta ang mapa, sinabi niyang kung sa kanan daw sila dadaan, babalik daw sila sa dinaanan nila. At kung sa kaliwa naman, makakarating naman daw sila sa pangunahing daan papuntang Brigantes. Naisip ni Vlad ang matandang kabalyero na kanyang hinahanap, sinabi kasi nitong hanapin siya kapag nakarating siya sa kabisera. Dahil dito, binuksan niya ang liham. Iisa lamang ang nakasulat doon. Sinabi nito na huwag itong pupunta sa kaliwa. Pagkatapos nito ay lumipat ang eksena sa kabisera ng imperyo ng Brigantes. Sa isang madilim na bahagi ng distrito ng mga slum, nakatayo si Augustine sa gitna ng maraming bangkay. Duguan siya at halatang pagod matapos ang matinding labanan, biglang may nagsalita mula sa kanyang likuran. Sinabi nitong mas mabuti sana daw kung nagpahinga na lamang ito ng tahimik, hindi daw ba't yun ang dahilan kung bakit ito pinagretiro. Dahan daw ang lumingon si Augustine sa nagsesalitang lalaki at nakita nito si Mircea Drajulia. Napatawa siya ng bahagya habang pinupunasan ang dugo sa kanyang mukha. Sinabi nitong hindi daw niya alam kung ano ang sasabihin, sino daw ang mag-aakalang makakatagpo niya rito ang isang napakataas na personalidad. Nakatayo ang matandang kabalyero sa gitna ng mga bangkay habang mahigpit na hawak ang kanyang espadang nababalutan ng dugo. Kalmado niyang sinabi na napakalayo ng narating ng Dragon Slayer para lamang daw habulin ang isang matandang katulad niya. Ngumiti ang blondeng commander at sinabing masyadong minamaliit ng matanda ang kanyang sarili. Ayon sa kanya, hindi naman daw naging mahirap ang paghahanap sa matandang kabalyero. Habang sinusulyapan niya ang mga bangkay sa paligid at ang mga sundalong nasa kanyang likuran, inamin niyang umanga siya sa naging laban ng matanda. Sinabi rin niya na kahit matanda na ito, nananatili pa rin itong mapanganib. Tahimik lamang ang veterano habang nakatitig sa kanyang kaaway. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi niyang kung nakagawa lamang siya ng isa pang hakbang, sana ay nailantad niya na sa buong mundo ang mga kasamaan ng Abs Island. Ngunit agad siyang pinutol ng commander, itinaas nito ang kanyang kamay at sinabing oras na para sa espesyal na pamamaalam na inihanda niya. Kasabay nito, sabay-sabay na hinugot ng mga kabalyero sa kanyang likuran ang kanilang mga espada. Sinabi ng commander na umaasa siyang magugustuhan ng matandang kabalyero ang kanyang huling seremonya. Hindi umatras ang matandang mandirigma at mas lalo niyang hinigpitan ang hawak sa kanyang espada at naghanda para sa kanyang huling laban. Ngunit habang nakatingin siya sa commander, may napansin siyang kakaiba. Tinitigan niya ang blondeng buhok at asul nitong mga mata, at doon niya napagtanto ang isang nakakatakot na katotohanan. Ang aura ng commander ay kaparehong-kapareho ng aura na minsan niyang nakita kay Vlad, habang papalapit ang Dragon Slayer. Nagsimulang magbalik sa kanyang alaala ang nakaraan. Naalala niya ang laban ni Vlad laban sa dragon, doon niya naunawaan na nagkamali siya sa kanyang paghuhusga. Ang madilim na aura ni Vlad ay hindi basta nagising lamang sa kanya.
May pinagmulan pala ito. Sa isang iglap, kumilos ang commander. At bago pa makapagdepensa ang veterano, mabilis nitong naisara ang pagitan nila. Isang malakas na atake ang agad na tumama sa matanda. Bumulwak ang dugo habang tumilapon ang matandang mandirigma. Habang unti-unting nawawala ang kanyang buhay, nakita niya ang malamig na ngiti ng commander. Sa kanyang mga huling sandali, tuluyan niyang naunawaan ang katotohanan. Ang madilim na kalikasang nakita niya kay Vlad ay hindi isang bagay na natutunan, isa itong pamana na nasa kanilang dugo. At iyon ang kanyang huling natuklasan bago siya tuluyang mawalan ng buhay. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena kina Vlad at Gerta. Habang naglalakbay sila sa isang tahimik na daan sa kagubatan, itinuro ni Gerta ang isang nayon sa di kalayuan at sinabi niyang iyon ang Wisteria Village. Nagpasalamat siya kay Vlad dahil pumayag itong dumaan muna sa kanyang bayan. Nausisa ni Vlad kung gaano nakatagal mula nang huli siyang bumalik roon. Matapos mag-isip, sinabi ni Gerta na mahigit 6 na taon na ang lumipas nang umalis ito sa kanyang bayan. Ayon kay Vlad, napakahabang panahon iyon. Inamin naman ni Gerta na noon ay pinangarap niyang bumalik bilang isang matagumpay na tao, ngunit ngumiti si Vlad at sinabing ang pagiging eskwayero ng BZ ay isa ng malaking tagumpay. Dagdag pa niya, sa panahon ng kaguluhan, malaking bagay na rin daw ang makauwi ito ng buhay. Napatawa si Gerta sa sinabi ng kanyang kapitan. Pagkatapos ay sinabi niyang gusto lamang niyang makita kung maayos ang kalagayan ng kanyang ina at mga kapatid. Nagtanong naman si Vlad kung mahusay bang magluto ang kanyang ina. Agad namang ipinagmalaki ni Gerta ang nilagang patatas nito kaya dahil dito, pabirong sinabi ni Vlad na maaari silang manatili sa nayon ng ilang araw kung talagang ganoon. Kasarap ang pagkain ng kanyang ina. Tuwang-tuwa si Gerta nang marinig yun at hindi nagtagal ay narating nila ang tarangkahan ng Wisteria Village. Ngunit sa halip na mainit na pagtanggap, sinalubong sila ng mga gwardya at agad na pinahinto. Matapos makilala si Gerta, nagkaroon ng kaunting pag-uusap. Subalit mabilis ding naging malamig ang kanilang pakikitungo, may ilan pang nagbiro at nang insulto sa kanya. Tahimik lamang na pinanood ni Vlad ang lahat at napansin niyang hindi maganda ang pagtrato ng mga taga-nayon sa kanyang kasama. Nang papasukin na sana sila, biglang hinarang ng isang gwardya si Vlad. Hiniling nito ang pangalan at pakay ng batang kabalyero. Kahit sinubukan ni Gerta na ipaliwanag ang sitwasyon, hindi nakinig ang gwardya sa kanya at patuloy nitong kinwestiyon si Vlad. Dahil dito, tuluyang nagsalita ang batang kabalyero at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Vlad. Kasabay nito, lumitaw ang sagisag ng kanyang angkan at kumalat ang napakalakas na presyon sa paligid. Agad na natakot ang mga gwardya, nang inag ang kanilang mga katawan at napaluhod sila sa lupa. Hindi nila kinaya ang mabigat na aura ng batang kabalyero. Pagkaraan ng ilang sandali, nawala rin ang presyon. Sinabi lamang ni Vlad na magbigay sila ng daan kung naiintindihan na nila ang kanilang lugar. Agad namang humingi ng tawad ang mga gwardya. Pagkatapos nito, ay pumasok na sina Vlad at Gerta sa nayon. Habang naglalakad, inabot ni Vlad kay Gerta ang watawat ng pamilyang Bezid pagkatapos ay pinaalalahanan niya ito na hindi na siya isang ordinaryong tao. Bilang eskwayero ng Bezid, dala niya ang dangal at pangalan ng kanilang pangkat. Agad na naunawaan ni Gerta ang kahalagahan ng mga salitang iyon at may paggalang siyang sumaludo at nangakong magiging karapat-dapat sa kanyang tungkulin. Samantala, sa manor ng nayon, nakarating na sa pinuno ang balitang bumalik na si Gerta. Nalaman din niya na may kasama itong kabalyero, ngunit hindi agad naniwala ang kanyang anak at tinawag na kalokohan ang balitang iyon. Ngunit iginiit ng mensahero na may kakaibang nangyari sa tarangkahan at tila totoong kabalyero ang kasama ni Gerta. Dahil dito, nagsimulang mag-isip ang pinuno ng nayon. Nag-aalala siya na maaaring magdulot ng problema ang biglaang pagdating ng mga bisita. May nagmungkahi na gamitin ang mga mersenaryong ipinadala ni Baron Rosemuth upang bantayan sila, ngunit tumutol ang anak ng pinuno. Ayon sa kanya, hindi na kailangang gambole ng Baron para lamang sa isang simpleng tao. Sa huli, nagpasya ang anak ng pinuno na siya na mismo ang haharap sa sitwasyon. Habang umaalis siya, malinaw na may personal siyang galit kay Gerta. At mukhang balak niyang gamitin ang pagkakataong ito upang makaganti. Ano kaya ang mangyayari kay Gerta, at ano naman kaya ang gagawin ng anak ng pinuno? Yan ang ating aalamin sa susunod na kabanata. At dito nagtatapos ang ating kwento.
At kung nagustuhan nyo ito sanay mag-iwan kayo ng like, at mag-subscribe na din kayo dahil malaking tulong na ito sa ating channel. Hanggang sa muli.